Ang message ko kay Ambassador Wei Chala, di puhaw. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka na, hindi ka mabuti dito sa atin. Lumalabas na ang pagiging tigre ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At mainit-init pang balita, Senate President Juan Miguel Zubiri gusto nang pauwiin ng China si Chinese Ambassador Yu Wang Silian at Christmas convoy ng Pilipinas. Hinarang ng 3 barko ng China. Pangulong Bongbong Marcos hindi na nakapagpigil at naglabas na ng kanyang saloobin matapos ang insidente nitong pangbobomba ng China Coast Guard sa atin ng water cannon na siyang maghahatid lamang ng resupply mission para sa ating mga mangingisda. Ito ang kanyang sinabi, inatasan niya ang mga uniformed services na ituloy ang misyon sa West Philippine Sea sa kabila ng panibagong pambabraso ng China. Ito pa ang sabi ng Pangulo, ang pananalakay at mga provokasyon ng ginawa ng China Coast Guard at ng kanilang Chinese Maritime Militia laban sa ating mga sasakyang pandagat at tauhan nitong weekend ay lalo pang nagpapatibay sa ating determinasyon na ipagtanggol at protektahan ang soberanya ng ating bansa, mga karapatan sa soberanya at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Ako ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating pambansang seguridad at pamunuan ng depensa at inutusan ng ating mga unipormadong serbisyo na isagawa ang kanilang mga misyon ng may lubos na pagsasaalang-alang para sa kaligtasan ng ating mga tauhan. Ngunit magpatuloy sa isang pag-iisip na nakatuon sa misyon. Hayaan akong ulitin kung ano ang naayos at malawak na kinikilala. Ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Anumang dayuhang pag-angkin ng soberanya dito ay walang basihan at ganap na salungat sa international na batas. Ang Baho de Masinloc ay soberanyang teritoryo ng Pilipinas at mahalagang bahagi ng ating kapuluan. Walang sino man maliban sa Pilipinas ang may lehitimong karapatan o legal na batayan para gumana saan man sa West Philippine Sea. Ang illegal na presensya sa ating mga katubigan at mapanganib na aksyon laban sa ating mga mamamayan ay tahasang paglabag sa international na batas at nakabatay sa mga tuntuning international na kaayusan. Sa aming magigiting na miyembro ng serbisyo, makakatiyak sa aming lubos na pasasalamat at buong suporta. Nananatili kaming hindi natitinag. Mainit-init na balita, Senate President Miguel Zubiri gusto nang pabalikin ng China si Chinese Ambassador to the Philippines Yu Wang Silian. Senador JB Ejercito, pabor na pabor dito. Ito ang kanyang mensahe. I agree with the Senate President Zubiri. No? Hindi dahil gusto natin na signal itong gera. Kaya lang, sa tingin ko, yung Chinese ambassador dito has been very hostile. Dapat nga siya ang maging diplomatic line. No? Dapat ang maging linya to ease the tension because of the current circumstances. Kaya lang, ang nangyayari, siya pa'y nagbubuhos ng gasolina. Very hostile siya. And as a matter of fact, nagkwento si Chief of Staff Gerald Bronner. Nagkita sila sa isang function. Pinuntahan siya, sinabi niya, "Don't stop provoking us." Inanon pa siya. Diba? So, sa halip na maging maganda niya para ma-ease yung tension, yung nangyayaring harassment sa ating fishermen, sa ating Coast Guard, sana po siya ang nagiging tulay natin. Kaya lang, I think siya po yung nagbubuhos pa ng gasolina. So, ang message ko kay Ambassador Wei Chala, di puhaw. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka na, hindi ka mabuti dito sa atin. Ako'y marundi man Chinese, kaya hindi ako di ba? So, yun lang. Palitan sana siya ng Chinese government o ng isang diplomat, talagang diplomat who will ease the tension and become serve as the line between the two countries in this very tense. At Christmas convoy na sana ay maghahatid ng konting pamaskong handog para sa ating mga bayaning Pilipino na nasa West Philippine Sea. Ay hinarang naman ito ng 2 warship ng China at isang China Coast Guard. Pero tila naisahan ng mga Pinoy ang mga Chino sa pakay nito na mag-deliver ng supplies sa mga tropa sa West Philippine Sea. Matapos mag-anunsyo ng Christmas convoy ng civil society, atin ito na nababalik na lang sila ng Palawan, nagpaabot ng balita ang organizers na dumaong na ang convoy sa Lawak Island. Nakalusot. Yan ang sabi ni Akbayan Party Chairman Rafaela David at nasa proseso na raw sila ng pagdadrop off
ng donations at supplies sa frontliners ng isla. Bumalik ng Palawan ang main ship ng convoy na MV Kapitan Felix Oca. Pero ang mas maliit na supply boat na tumahak ng ibang landas ay nakarating naman sa Lawak Island. Ang Lawak Island ay bahagi ng Kalayaan, Palawan, pero inaangkin din ito ng China, Taiwan at ng Vietnam. May dalawang istruktura dito na nagsisilbing shelter sa mga sundalo at kanilang pamilya at siyang outpost ng Pilipinas sa area. Kayo po, mga kababayan, ano ang inyong saloobin sa nangyayaring sigalot ngayon sa West Philippine Sea sa patuloy na pangaharas ng China Coast Guard sa ating mga kababayan na siyang magkabit lamang ng mga supply para sa ating mga fisherman at mga bayaning naka-deploy sa West Philippine Sea? Pati na rin si Pangulong Bongbong Marcos, no, talagang hindi na nakapagpigil, talagang pilit nilang pinapalabas ang pagiging tigre ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil nga si Pangulong Bongbong Marcos ay inaalala ang kapakanan ng bawat isa sa atin ng mamamayang Pilipino, ay ito ang kanyang ginagawa at ginagawa niya ang lahat para maging maayos ito at hindi mauwi sa kaguluhan. Kaya naman kayo mga kababayan, ano po ang inyong komento tungkol dito, no? At sa mga kababayan ko na nagko-comment sa atin na gusto na daw na magkaroon ng gera, naku po, mahirap yan mga kababayan. Marami ang madadamay dyan. Kaya nga mabuti ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang gumagawa ng paraan upang ito ay hindi mauwi sa matinding kaguluhan. Sinabi rin nga ng Philippine Coast Guard na kahit na anong gawing pambumamba sa atin ng China Coast Guard ay hindi tayo gaganti sunod na rin sa international law, no? So, sinabi nga ng China na legal daw yung kanilang ginagawa at nasa tama daw sila. Pero yan ay pinabulaanan natin dahil yan ay wala sa international law. Okay? Okay, so yun mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon patungkol rito, no? At hopefully, no, sana ay maging maayos ito, no? Siyempre, lahat naman tayo, karamihan sa atin ayaw ng kaguluhan, no? Kasi nga marami ang madadamay. Kaya nga ginagawa lahat ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno ang paraan para ito ay maisaayos at mapunta sa magandang resulta. So yun lamang po mga kababayan at maraming salamat.